Sa game ng Bucks at Celtics no mga late third quarter, bigla na lang nagkaroon ng injury si Giannis, non-contact yon. After ng MRI, nakitang merong left calf strain injury si Giannis at hindi naman yung kinakatakutan nilang Achilles tendon injury na aabutin si Giannis ng ilang buwan bago makabalik. Nakalusot si Giannis sa malalang injury na base naman sa report, indefinite siyang mawawala. Pero kalimitan ang timetable sa ganong injury 1 to 2 weeks para makarecover. Depende na lang sa treatment. Si Giannis din March pa lang nagkaroon na ng Achilles tendon strain or sumasakit na yon. Ilang araw lang din nakabalik ulit siya or nakapaglaro. Ito yung halos katulad ng injury ni Anthony Davis na matagal na niyang iniinda since 2021 pa. Pero yung kay Anthony Davis dati, nung nagkaroon siya ng ganong injury, ilang linggo siyang pinahinga at dumaan pa ng treatment. Yung kay Giannis kasi, after ng Achilles tendon injury niya or strain, nagkaroon naman siya ng hamstring. Ilang araw lang din na siyang pinahinga kumpara sa usual recovery time na 1 or 2 linggo. Forsado si Giannis na maglaro kahit pa meron siyang multiple lower body injury. So possible naman na makabalik si Giannis ng April 23 or 24 US time at least Game 2 or Game 3 on ng first round ng playoffs. Hindi pa naman alam kung sino ang makakatapat nila dun. Ang Lakers naman bumagsak kontra Golden State. Nawala yung chance nilang maagaw yung number 8 position dahil nasa Golden State na ang tiebreaker. Sa game na yon, nagreklamo pa si Draymond Green dahil sa double standard na nangyari. Sa isang play na siko ni Austin Reeves itong si Draymond Green na hindi yung tinawagan ng offensive foul. Pero in-game play kasi yung kay Reeves dun eh. Nakipag-discussion si Draymond Green sa referee at sinabi naman niya sa interview na kapag siya nakagawa nun, tatawagan agad ng foul ng isang referee or kaya bibigyan pa siya ng mas mabigat na penalty. Yung isa naman napalpal ni Gary Payton II si Hachimura na hindi tinawagan ng foul kasi nga hawak ni GP2 si Rui nun. Nagreklamo naman si LeBron at hindi pinansin din ng official. Under 3 minutes naman, kontrolado na ng Golden State yung laro na sa timeout, iniwan na lang basta ni LeBron si Darvin Ham sa bench kahit hindi pa tapos yung ginagawa niyang play. During timeout din na yon, hindi na rin nakikinig si LeBron dito kay Darvin Ham. Pero may backstory kasi yun. Dahil yung comeback win ng Lakers versus Clippers dati, sinabi ni LeBron hindi niya sinunod yung defensive plan ni Darvin Ham regarding sa switch kay Kawhi at kay James Harden. Hindi kasi uubra na ibang player ang magbabantay sa kanila. Alam din ni LeBron na kayang lusutan ni Tyronn Lue ang ganong defensive scheme. Kaya tumanggi agad si LeBron at hindi pinatuloy yung depensa na yon. Ang naging resulta, nakabalik ang Lakers at tinalo ang Clippers kahit lamang pa ng 21 points. Versus Warriors naman, wala dun si Anthony Davis dahil sa injury. Sinabi ni LeBron na kailangan nila sa AD para manalo. Sa 2 games na lang ang natitira dito sa Lakers, 3 pa sa Warriors at sa Kings. Kapag tumabla ang Warriors versus Lakers, makukuha nila ang home court advantage. Yun nga lang, mas gusto ba ng Warriors ang home court ay mas malaki ang winning rate nila sa road. Andun pa rin ang chance na magkaroon ng 3 tabla sa pagitan ng Lakers, Warriors at Kings. So magkakaalaman yun sa April 15 dahil pinagsabay-sabay yung schedule ng games kada conference. So hindi malalaman kung sino maglalaglagan.